sa akin ang mamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ito po yung mga serye ng turo ng ating Panginoong Hesukristo sa sermonya sa bundok, na kung saan doon din natin narinig yung 8 Beatitudes at yung iba pang mga turo para sa mga alagad. Mga kapatid, ating pong ilagay ang konteksto ng bawat sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Gusto lamang niyang makita natin ang malalim na pagpapakahulugan ng ating ginagawa at ito'y sakto sa intensyon natin, hindi sa ating atensyon. Kung kaya nga po pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Kristo itong mga bagay, marinig natin ito ngayon. Bagamat madalas natin itong naririnig tuwing Miyerkules ng Abo o sa loob ng Kwaresma, ang pag-aayuno, pagbibigay ng limos at pagdarasal. Ibig sabihin po, hindi po ito seasonal namang nating ginagawa na tulad ng mga ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma at sa Semana Santa. Ibig sabihin na kahit itong araw na itong ordinaryo, ipinapakitat sa atin, ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon Kristo dahil ito po yung ating mismong galaw ng ating pagiging Kristiyano. It is the way of life. Hindi po sa tuwing Kwaresma, sa tuwing Semana Santa lamang ako naglilimos, sa tuwing Kwaresma at Semana Santa lamang ako nag-aayuno at nagdarasal ng taimtim. Hindi po, araw-araw ito yung ating galaw na ibig sabihin, it is the way of life nating mga Kristiyano o mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Pansamantala natin siguro i-address
ang tatlong bagay na ito na ating ginagawa sa pagiging Kristiyano. Halimbawa, sa ating pagdarasal, ng pagpapakahulugan po nito is tinataas natin sa Diyos ang ating puso at isip. Alam po natin, marami tayong pinagkakaabalahan, marami tayong iniisip, marami tayong ginagawa, yung ating mga damdamin, marami samot-samot-sari ang ating ginagawa. Pero kakaunti yung panahon ng ating ginugugol sa pagdarasal o ang koneksyon natin sa Diyos. Di po ba binigyan tayo ng 24 hours a day na kung ating titingnan, madalas po nating narinig sa ibang mga tao, wala na akong panahon magdasal. Ang panahon po ay patuloy natin na ginagalawan. Ibig sabihin, we cannot even manage the time. Hindi natin na ma-manage ang time kasi kahit ako'y nakatayo dito at kayo nakaupo dyan, gumagalaw ang panahon. Ang atin pong na-manage ay ang ating mga energy within the time frame. Kung hindi mo aayusin ang energy mo within the time frame, halimbawa kung 24 hours, at sasabihin, wala kang panahon sa Diyos. Di po ba't karanasan din natin na pag tayo po ay na-corner ng ating pagkatao, tayo nagkakaroon ng problema, tayo ay may dinudulog sa Diyos dahil sa mga kamag-anak nating may sakit o mismong tayo ay may sakit, ano po ang ating ginagawa na para pong compromise sa Kanya? Sasabihin natin, Panginoon, bigyan mo pa ako ng time. At pag meron ako'y gagaling sa aking karamdaman, igugugol ko ito para sa paglingkod sa iyo. Now, you understand what the time is. Now, you understand what your energy is. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na tuloy na biging conscious ka nang ikaw ay na-corner na sa iyong pagkatao. Otherwise, kinakalimutan mo siya. Again, this is a way of life na ang dasal ay ang ating buhay at ang buhay ay ating mismong dasal. Nadala-dala po natin yan within 24 hours na kahit tayo natutulog. Ito po ay full expressions natin ng ating mismong connection sa Diyos that we all raise it up, entrust ourselves to Him. Dasal, dapat hindi mawala sa atin. Ito'y ating hinga, ito'y ating hininga, ito'y ang ating buhay. Huwag kaligtaan. Kung hindi ka na makapagdasal, para mo na rin pinuputol ang buhay mo o koneksyon sa may likha. Pag-aayuno, of course, hindi lang po dahil kinukonsidera natin ang ating mga katawan na kailangan natin mag-fasting, mag-diet. Hindi po. Ang atin pong iniisip dito, hindi po ito pinagbabawal, kundi ayaw nating tayo kontrolin ng ating mga kinakain. Di po ba pag tayo ay na-depress, pag tayo nalungkot, ang iba hindi kakain at invite kumakain ng lubusan. Ibig sabihin, these are all external things that connects to the body that allowing them na ikaw ay kanilang mamamanipula ang iyong mismong pagkatao. At is na para mo pang ginagawa silang mag-control sa buhay mo. It is the other way around. You will be the one who will control ng iyong mismong pangangailangan ng iyong katawan at hindi ang katawan ang nagkukontrola sa iyo. So we need discipline. Ipo, ang pangatlo, ng pahapyaw, ang pagbibigay ng limos. Pagtulong sa kapwa. Hindi po ito dahil lamang gusto mong makita ka. Kadalasan po, alam natin yan, pag merong mga eleksyon, dahan-dahan ang lumalabas, nagpapakita ng pagtulong. Pero ang intensyon ay para lamang makita sila at ang atensyon ang gusto nila. No? Atin pong ilalagay sa sakto, bakit tayo tumutulong sa ating kapwa? Dahil pare-pareho lang po tayong nagtutulungan. It is not because I am powerful. It is not because I am wealthy. It is not because I have abundance in life.
dahil ako tutulong. Tutulong ako because this is the nature of ourselves, that we came from God. God is generous. So that's why I am His creature, that I should be also generous. Ibig sabihin, likas po sana sa atin ang mapagbigay dahil kaloob po ito ng lahat sa Diyos. Ang lahat ng ating tinatanggap ay wala naman po talaga tayong investment dito sa mundo. Ang iba'y magaling dumiskarte, ang iba'y mahina, kaya tutulungan ang mahina nang hindi mo pa pinaangat ang iyong sarili. Na ibig sabihin, many of us would think about to be attended to dahil gusto nilang mapagbigyan ang kanilang atensyon. Hindi yung intensyon na ang Diyos ang pinagmulan ng ito. Kung kaya po, kung ibibigay mo ng buong puso, ng buong kalooban, na hindi mo na ipapahayag. Iba din po ito sa konteksto na sinabi minsan ng ating Panginoon Kristo, ipapahayag mo sa sanlibutan. Dapat naman ipahayag mo sa sanlibutan. But this is also po to glorify God sa kaluwalhatian ng Diyos. Marami po sa atin, pinapahayag ang kanilang mabuting ginagawa, pero naman ang intensyon ay to seek attention para sa kanila, at ang intensyon ay kakaiba para lalong mas mabigyan sila ng attention at hindi na po yung para sa Diyos at sa kaluwalhatian ng Diyos. In the sense, we have to understand, sisters and brothers, that we have nothing in this world. All that we have is from God. Kaya po yung ating ginagawa is just to extend this generosity of God. God is generous, and therefore, I have to be generous. At ito'y babalik din sa pagbigay natin ng kaluwalhatian ng Diyos at ibibigay sa atin ang kung anumang biyaya, at lagi natin po itong ibinibigay lang din ang bawat biyayang ating natanggap. Ibig sabihin, there is an overflowing grace of God. Na halimbawa po, pag nabubuhay lang tayong lahat sa 1,000, umiikot sa atin ang 1,000 para mabuhay tayo. Pero kung merong isa, dalawa, kukupit ng 200, mahihirapan na tayong lahat kasi 800 na lang. Dadagdagan pa ng isa o dalawa na kukupit sa 1,000, 400 na, 600 na lang matira para sa ating lahat. Kaya naghihirap dahil na-monopolize na nung 4 na yun at kukupit pa ang iba. What will happen? Because they keep the flowing grace that's supposed to be intended. Kaya nagigipit yung iba kasi ang iba ay sakim na kumuha para dapat sa lahat. It is not about economics problem. It is not about supply and demand na problema. It is about spirituality. There is a problem in our world today, not because we don't have the supplies, but because many of us are greed. Sarili ko, pamilya ko, angkan ko, wala akong pakialam sa iba. And this is not the intention of our Lord Jesus Christ. Kaya pong ating pagnilayan, kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Kristo, tinatawag nating Kristiyano, yung pong intensyon ng ating Panginoon Kristo, ay din pong dala-dala nating intensyon sa pang-araw-araw nating buhay, at tayo matatawag na tayo nga'y kanyang tagasunod at tayo nga'y Kristiyanong sumusunod sa ating Panginoon Kristo.